Yan guys, bali pa exit na tayo sa Governor's Drive or Carmona exit. Yan. Yan, welcome to Carmona, Cavite. Yan, nandito na tayo sa Cavite. Yan, binabaybay lang natin. Papunta na tayo sa Mendez. Ayan, nakarating na rin tayo sa Mendez. At malapit na tayo makarating papunta dun sa Pamana Camping Site. Pag nakita na natin yung welcome to Barangay Palupok. Malapit na tayo. Medyo makitid lang yung kalsada rito, pero kaya naman makaraan ng mga sasakyan tsaka 4x4. Sandra May Custodio. Hello po. Tatlo po. Isang bata. Sige lang po. Sige lang. Tukod po sa quiet time. Strictly po yun from 9 to 7 po. Sa amin yung loud music. Sige po. Tukod naman po sa Alaksen, bawal din po sa amin kahit yung nasa kanilang po. Bawal din po. Okay. Sa pagkain nyo naman po sir, pakilagay na lang po sa mas maganda pong lalagyan dahil may ano po kasi. Namin. Sa basura naman po, may designated area po kami. Okay. Thank you po. Sige. Salamat. Si ma'am po ay... Pwede niyo po bang ulitin? Hindi ko na videoan eh. Sabay ka na, hindi joke na. Naulo ka. Nasa kanan po. Kanan. Okay. Thank you. Thank you po. May mga bunga ng dragon fruit, oh. Ano ba? Dire-diretso pa ba tayo? Yan guys, itutour ko kayo from galing tayo sa gate. Ayan, ito, galing na tayo sa gate. Papasok tayo sa loob ng Bukid Pamana. Itutour ko kayo dito ngayon sa camping site ng Bukid Pamana. Yan naman yung parang yung pahingahan sa mga guests nila kapag bago kang dating. Meron yung hagdanan sa gilid, mamaya papakita ko sa inyo. Aakit din ako para makita nyo. Yan. Yan, diyan pwede kunwari, 'di ba, habang naglilista o nagre-registration, pwede mo nang tumambay diyan yung mga guests. Yan. Pagkatapos naman natin dito sa may guest, yung tanggapan nila, bali pupunta tayo dito sa may unang activities. Yan, para sa mga bata talaga. Alam ko hindi rin naman ako allowed dito pero dahan-dahan lang tayo. At hindi naman ako tumatalong kasi parang di rin naman ako kakayanin. Kaya sabi ko bababa na lang din ako at lalabas lang ako. Parang gusto ko lang ipakita sa inyo na yan, pwedeng talon-talon dyan yung mga bata. Siguro yung mga kaedara ni Maki. Then yung sunod naman yan ay papunta na tayo sa may poolside. Yan. May mga rin dyan, may makikita rin kayo dyan na mga tawag doon, yung pinaparentahan nila ng mga na mga house. Mga penthouse, 'yon. Eto, nakarating na tayo sa may poolside ng Bukid Pamana. Ayan, pa L-shape siya. Bali dito sa may kanan, pang matanda, tapos sa kaliwa, yung pinakamaliit na pool para naman yung sa pambata. Yan, tapos sa gilid noon may nakita kaming pagong na maliit. Then, pagkatapos niyan, itutour ko naman kayo sa sa mga taniman nila. Sobrang ganda talaga ng mga makikita nyo pong mga dragon fruit. Daming dragon fruit. Wow. There's a lot of dragon fruit. Guys, bali ito yung sinasabi ko sa inyong cottage o penthouse na pinaparentahan nila. Bali wala naman nakaupa rito. Bali gusto ko lang ipakita sa inyo o pineflex ko lang para alam nyo yung itsura. Para pag gusto nyo magrenta rito, kung wala kayong dalang tent, pwede naman. Yan guys, kitang-kita nyo naman. Bali magsiset up na si Lawrence at si Cherry ng kanilang tent. Tutuwirin ba lang to? I love you, canopy po kung tunog. And then, saan ba yung canopy?
Sige. May extension ka, Joseph. Hindi ako nagdala eh. Hindi nagsabi. Di ba sabi namin accessible ang kuryente? Sabi mo magdadala ka ng extension. Tapos sasabihin mo hindi mo sinabi. Ikaw nagpresenta magdala. Bumili pa naman ako ng kulay. Yun yung gano'n no. Sa Yellow. ilong mo ito isasaksak. Alana, they got to play with me? Hey, come. Let's go in my swing. Have fun. Sige. Oh, my gift for a bracelet. Thank you. Tapos siguro, upon check out na lang yung 100. May bayad. Ay, meron ba dyan? Ay, hindi. Tulay yan. Kala ko si Bill na yung gumagano. Hey boy. Alam mo baka nagkukulan na naman. Ano gagawin? Hindi ko kunin na ni Joseph sa kabila. Yung pinakadulo? Oo. Yung pantakip dito. Oo. Hindi, alam mo, siya. natanggal lang yan. Natatanggal siya. Tsaka yung pambag. So, ikakabit mo na lahat, di ba? Oo, pero pwede mo na, di ba may button ka? Pwede na natin ikabit. Coffee. Cherry. Cherry yun. Naglagay ka ng banner mo, coffee. Oo nga, gusto ko nga talaga. Baka palabasin ako yun. Yung dulo niyan, ishoot mo dito. Bukas yung kotse. Pwede na yan. Kaso mahan. Dito eh, dito ko nakuha eh. Sa gilid, sa ilalim. Dito, tinan mo kamay ko. Sa, Ayun. yan. Ay, buhatin, no. Hindi, kailangan ma-bend. Kailangan ma-bend. yeah. Kaso masama mahaba dito sa akin. Pa-forward ka, Terry. Kumuha ka pa ng pole. Sakto na? Oo, teka lang. Okay, may pole. Sakto ka na? Sakto ka na? Ay, very good ate. Thank you. Good job. Yun, okay. Ayan, kahit ibaba mo Kasi tayo na. nakikinig Baba mo kami, muna, pre. hindi nga ganito yung proper way. Ilalagay mo na lahat ng drugs. Okay. Ayun, Tapos tsaka mo iaano dito. sabay-sabay. From here, pag naka-tight na siya doon sa dulo, tsaka mo itirangin pa. Oo, pero yun nga, nakaganyan na. Nakatap na ng paharap. What I'm saying is, yung dalawa doon, hindi ito. Yung dalawa doon nakaganon siya sa dulo. Tapos lahat nakakabit ng post. Yung dulo doon. So, kailangan na ipa ako pag Yes. dalawa. O, sige, tara. Nahingi ako ng, Alag. Pera mo kami yan. Anong tawag yan? Pen. Asan yung ano? Yung Gab, anong text gagamitin? Away lang. Yung ano na yung decathlon. Uy, ang tagal nung gamit ng tatay ko. Buhay pa rin. Oh, pang ano to bar ano to bar pang Oo, parang ganito lang din. Parang Papasukin. Hindi naman nung ulan eh. Na-request na ni Alec na sa Lunes sa daw yung ulan. Ayun, nabili niya sana sa Decathlon. Ito yung friend. Naglilinis pa sila ng tent kahit hindi nila tent. Yata. Hindi ako sure eh. Pero, ata. Pero ganun lang naman din yun eh. Siyempre, kung sila ikot mo din
Tara, samahan niyo po ako na mag-set up ng camping tent dito sa Bukid Pamana Camping Site. Let's go guys! Bali guys, nandito na tayo sa camping site. Bali naghahanap na kami nung pupwestuhan nung tent ko muna, kung saan siya ipopwesto. Yan, naglatag na rin ako na parang ground sheet. Then sineset up na namin yung yung camping tent. Bali nagpatulong ako kay paring Lawrence. Then nagsuggest si Cherry na ilipat daw yung tent doon kasi mas patag yung doon yung grounds. Yan guys, bali kakabit ko muna yung mga kinakabit muna namin ni Lawrence yung mga peg. Then binubuo muna namin yung frame niya. Then ipapasok namin siya dun sa may tela nung tent para tumayo siya tsaka para ma-curve. Then yun na, inumpisa na namin install yung frame niya dun sa loob ng tent. Ayan. Bali ito, binubuksan ko yung nilalatag ko yung trapal kasi siya yung magiging protection ko sa araw tsaka kung uulan. Ang tawag nila doon sa iba is canopy pero wala tayong canopy. Mapamaraan tayo kaya ito muna ginamit natin yung trapal. Tapos dito ako pumwesto sa mga pagitan ng mga puno para maitali natin yung yung magiging canopy ko. Yan. Bali tinatali ko na siya tapos kailangan batak na batak para if ever na na umulan tapos medyo mataas dun sa may bandang kaliwa tapos pababa sa kanan para pag umulan pababa yung buhos ng ulan. Yan, nakita nyo naman na na maayos na yung pagkakatali ko dun sa canopy ko. Yan guys, bali chinecheck ko ulit yung yung pagkakatali, inulit ko kasi kailangan maganda talaga yung magiging flow if ever na umulan, pababa talaga dapat ang tubig kasi kapag naipon sa gitna, babaksak din yung magiging canopy ko. Ayan, ganda ng pagkakatali ko. Ayan, piniflex ko na po sa inyo. Dito naman, bali tinatanggal ko ulit yung pagkakakabit ng peg dun sa may grounds kasi may suggestion si paring Alec na dapat daw ay ipagitna ko naman siya dun sa gitna ng canopy para covered na covered talaga yung tent ko. Yan. Bali dito inayos ko yung ground sheet ko. Yan. Kasi nga inalis ko ulit yung tent. Tapos ibabalik ko na ulit siya pero hindi na ako mahirapan kasi nakakabit naman na siya. Ikakabit ko na lang yung peg dun sa bawat corner niya. Kailangan talaga makapit yung pagkakabit ng peg para if ever na humangin o kaya umulan, hindi siya matitinag. Yan. Sakto din yung grounds ko dun sa sa mismong tent na tela kasi kapag sobra, papasok pa rin yung tubig dun sa may loob ng tent ko. Mababasa rin ako sa loob. Kaya kailangan sakto talaga yung pang ground sheet nyo. Yan, flex muna tayo dahil nakatapos na tayo sa tent. Then pagkatapos niyan ay nilalagay ko na yung beddings ko, yung banig. Then follow ko na yung yung mga gamit ko dahil nakalagay lang tayo sa kabilang tent. Bali nandito na tayo sa second part ng mga activities. Yan, may parang web sila dito na pwede kang tumambay yung tali-tali doon sa may taas ng mga puno. Nakaka-relax naman din humiga. Tapos nalalangap mo yung mga sariwang hangin. Yan. Then second, ayan, tayo sa ilalim nun, naglalakad tayo. Then ito yung mga activities. Pwede rin siguro dito yung mga nag-team building, pwede silang magganap dito. Yan yung mga activities na makikita nyo pag nakarating kayo dito.
Ito naman guys, bali tinutulungan ko na rin sila magluto kahit paano. Pero kanina nag-iihaw dito si Lawrence. Yan. Tapos si Cherry naman yung nakapagluto na ng pork chop. Eh may gagawin pa siya, kaya ako na nagtuloy kasi wala na akong gagawin. Kaya yan, tayo yung nagluluto. Tayo nagtutuloy ng mga ginagawa nila. Yan guys. Bali magsiset up na tayo ng table. Bali ang gamit nating table dyan ay si Black Pongo. Black Pongo baka naman pwede pa sponsor. Then nilalagay na natin yung mga ulam dyan sa table. Then nilinis na rin namin yung paligid. Tapos nilagay na lang namin malapit dun sa may bonfire yung kanin para may place kami ng pwestuhan ng mga kakainan namin. Yan ang ulam namin, inihaw na manok. Bali hindi pa yan tapos kasi may mga nakasalang pa. Tapos yan ang ating kanin, nakapagsaing na rin kami. Then nagprito rin kami ng pork chop. Yan ang ulam natin for today's video. Tara, kain na tayo. At sa wakas, bali makakakain na tayo ngayon. Bali ito na yung magsisilbing dahil yung oras ngayon medyo alas 6 na. Bali ito na yung ano namin, yung almusal, tanghalian at gabihan. Dahil sa sobrang, syempre nagbiyahe tayo. Pagkatapos natin magbiyahe, nakarating na tayo dun sa camping site. Then, nagtayo tayo ng kanya-kanyang mga tent. Yan. Buti na lang si Cherry nag-drive-thru sa McDo para may pagkain yung mga bata. Then, bali nag-umpisa na kami kahit wala pa si Lawrence kasi siya naman yung nagbabantay dun sa mga bata, mga nagsiswimming. Then, pagkatapos niya na ipupunta na kami sa poolside para tawagin si Lawrence at yung mga bata para sila naman yung next batch na kakain kasi medyo maliit yung lamesa natin. Bali, kami muna yung first batch, then sila naman yung kasunod. Yan guys, bali gabi na dito at nag-iikot ako para gusto ko lang makita yung mga other tent, tsaka yung yung place. Kung ano itsura kapag gabi siya, kaya nag-iikot ako nitong this oras na ng gabi. Bali, yung mga alas 8 o 7, ganyan ang oras niyan. Hindi na rin ako masyado nagkalalayo, bali, ang mga tinignan ko lang yung mga magkakalapit lang din na tent. Then, bumalik na rin ako ulit dun sa tent namin. Akay ko yun. Bakit ma? Nahuli ka. Kailangan makapit ka maigi. Akay ko yun. O, kapit ka maigi ah. Bali guys, nitong midnight snack, nagluto si Cherry ng chicken biryani. Tapos, tinost niya rin yung pita bread para may makain kami bago kami matulog. Tapos lahat, matutulog na. Lights off na tayo. Papasok na rin ako sa tent ko. Almost, yun na. Oo, basta ng pay na lang kailangan kunin. Guys, nandito ako sa loob ng aking tent. Solo camper. Ayun yung ilaw ko. Tapos ito ang aking electric fan. Good morning guys. Bali 4:30 na ng umaga dito. Yan, nakabukas pa rin yung mga street light pero mamaya mga liwanag papatayin na rin nila yan.
guys, it's 5 o'clock na dito sa Pamana na camping site. Ayan, tulog pa sila. Bali, ito yung tent nila Sandra, tsaka nila Alec. Tapos, ito naman yung tent nila Cherry at nila Lawrence. Tapos, ito yung tent naman na pinahiram sa akin ni Cherry. Tapos, naglagay na lang ako ng parang canopy sa taas. Ayan yung tent ko. Pang solo talaga siya. Pero sabi ni Cherry, pwede daw na good for 2 person daw yan. Kaya lang para sa akin, medyo maliit talaga siya. Pang 1 person lang talaga siya. Okay naman, nakatulog naman. Tapos, ang kagandahan dito, yan, narinig niyo yung ambience. Yung mga huni ng mga ng mga ibon, tilawak ng mga manok. Ayan guys. Tapos, pinatay na rin yung mga dito, yung may mga ilaw kasi dito para dun sa parang street light. Pinatay na rin nila yon. Ayan ilaw yan, yung bulb. Guys, good morning. Ito yung aking tent. Bali pang solo lang siya. Bali pinahiram sa akin yan ni Cherry. Madali naman siyang i-assemble. Kaya naman ng isang tao. Bali ito yung tent ko, guys. Ang brand ng tent ko is Ranger Nation. Galing pa raw ng ng Dubai. Yung binuksan ko pa ngayon, may mga buha-buhangin pa. Guys, tuloy pa yung mga kasama ko. Bali, gagala ko kayo ngayon dito sa Pamana. Bali, ito yung aking tent. Ito ang aking tent. Tapos, yun ang tent nila Cherry. At ito naman ang tent nila Sandra. Ikot muna tayo guys dito sa Pamana. Bali, ito yung sasakyan ni Alec tsaka ni Cherry. Yan guys, ganda ng buwan. Halos tulog pa lahat ng mga nagka-camping. Ayan. Wow, ang ganda ng kahapon pa yung Yan guys, ang ganda ng pagkaka-blossom ng ang tawag yan. Ayun yung dragon fruit. Ayun kahapon naka-close pa siya niyan. May mga kuha ko niyan. Ayun ganda. Wow, ang cute yun. Ayan. Nandito tayo, puro tayo dito, puro dragon fruit. Ayan. Kita nyo guys, ang ganda ng mga bulaklak ng dragon fruit. Wow, ang ganda. Ayan guys. Nandito tayo sa gitna. Puro dragon fruit yung mga nakatanim dito. Ayan. Narinig kayo mga bubuyog. Hey guys, nandito tayo ngayon sa farm. Puro nakatanim dito is puro dragon fruit. Ayan kita nyo. Yan ang bulaklak ng dragon fruit. Ayan dami niyan dito guys Kahapon naka-close pa siya. Ngayon ayun yan yung mga bunga ng dragon fruit. Yan, lapitan natin. Lakad tayo guys. Tulog ko kayo dito sa Pamana. Yan. Daming dragon fruit. Ayun, daming flowers ng dragon fruit. Yan guys. Yan. Puro dragon fruit. Daming dragon fruit guys daming dragon fruits. Namumulaklak na sila guys. Dragon fruit. Hey guys, for today's video ay luluto tayo ng sopas. Prepare lang natin yung mga kailangan sa gamitin. Okay, natin ito. Yan guys, bali magano muna tayo ng beans, carrots, tapos repolyo, tapos ito yung gatas. Tapos bali ang sasawag natin dito is corned beef. Para may iba naman. Wala tayong chicken.
yung beans. Bali ngayon ito namang repolyo. Bali kalahati lang yung kailangan natin. Ito na lang. Para medyo madami. Tapos carrots. Balutan na rin natin. Okay ma'am, tanong mo nga yung bawang sibuyas. Tingnan mo dyan sa box or sa kulay. Sa mulat daw. Wala dito. Bali yan guys, naugasan natin yung mga panahog natin na gulay. Iwain na natin sila para makapagluto na tayo ng breakfast ng sopas. Okay? Oh. Paslat ba? Paslat? Yung tom na. Saan pa? Iba yung kamalas? Okay, bin kalawin. Hi guys! Hindi mo kalimutan ni Mayma yun. Kunin mo na to. Hi guys ka na, nakapangkalan. Ito nga, gagamitin natin yung kalan. Yan. Ay, paano ba ito? Kaganyan? Kaganito? Hindi. Yung nabya, nakaharap sa'yo. Spin around. And guys, paano ito? Ito na lang. Pakaliwa. Isa. Saka lang. Yan guys, gamitin natin itong rechet. Ito gamit namin. Magiging na tayo. Wala pa kami. Wala. Tsaka lang ginagawa. Argentina pa naman. Hindi sibuyas bawang muna. Bakit na? Kasi ako na. Malinis ka, sir. Ay, wag mo. Dagdagan namin. Dali ko. Yan guys, golden brown na yung bawang. Bigyan ng sibuyas. Bango guys. Kapag transparent na yung sibuyas at golden brown na yung bawang, lalagyan na natin yung corned beef. Argentina baka naman. Yan guys, bali nagisa na natin yung bawang sibuyas at pinisa na rin natin yung corned beef. Luto na rin yung corned beef. Lalagyan na natin ng water. Bali lalagyan natin Wilkins kasi nag-camping tayo.
Baka Wilkins, baka naman. Tingnan natin, pakulan natin ng tubig. Baka maputo, piling ko. Hindi mo ulit saan noodles. Balik ka Yan lang muna. Pakasya mo lang. Pakasya mo lang. Pakasya. Kaya hindi ko lahat nalagay ko natin ulit. Tama. Ulit pala yan. Takpan natin para mabilis kumulo. Nakunog tuloy yung tinapay. Ito kasi nga dyan. Ito mahilig sa mata. Guys, sinano natin yung pampalaman doon sa pita bread. Yan, biryani. Yan. Ngayon, iano natin itong pita bread. Ito toast din natin. Bakit ba? Papa-brown lang ito naman. Okay na yan. Baka tumigas eh. Hindi matitiklop. Ano yun? Para hindi para sa lahat. Ano to? Oo, talaga. Wait lang. May extra lagayan. Pwede ko bentanin? Oo. Gasset, meron ka ba lagayan? Wala, ito nga, yung mga nito. Pati nga tingnan ko sa dero. Medyo mali. Eh, nung nadala ako dito. Hindi na pati. Pero kaya sa pagka... Ay, hindi ba? Ako rin tayo ulit. Parang ito. Ano din? Kukuha na rin pala. Basta kailangan magiging ng kamay. 35 stores. Pagkakita mo na. Ay, wala ako. Ay, direct mo doon. Parang yung video mo. Yan, okay mo rin. Huwag mo na konting brown daw. Huwag mo sobrang toasted. Pabrownin mo. Yung may makikita kang bilog-bilog na ikita. Yung malalaki. Ay, po. Diretso na kayo. Ha? Oo, para may lagyan lahat ng elbow. Tubig pa daw. Okay. Never mind. Alam ko mga yun. I want this. Oh, let's go. Wala kaya. Doon sa dito mo na. Ha? Wala pa. Paminta, patis. Magic sarap. Asin na lang. Pwede na asin, tabalang patis.
So, luto na yung pita bread. Tapos ito yung biryani na timpla ni Cherry. Hanggang saan ka uwi ka, may free price. Baka hindi na yung sumalo. Hindi, ano lang. Hi guys! For today's video ay magmumukbang tayo ng biryani tsaka nung parang shawarma. Tara, samahan nyo ako. Tapos pipino. Yung sauce. Tsaka itong pita bread. Pero parang sa I-assemble na natin. Nagluluto tayo sa May yalo yung tablet. Akin na. alit na ano, nasa loob ako ng ano, frame. Oo, sakto. Eh, wakwak. Wakwak yun? Wakwak. Kapindot nga ulit. Isa pa. Ano ko sabi eh? Ang biga. Ah, okay. Ito na lang. Mainit pa. O baka pinipin. Medyo hindi na sunog ng ano eh. Sorry po. Kapilo tayo sa oven. Nakandun ba tayo? Sa ato. Uy, wag naman ako. Huwag mo na ato. Ato. Yun lang yung mga bata. Huwag Yun lang yung mga bata. mo na ato. Di ba ako ito? Sakin tayo dun. Oo nga. Pero in fairness, pag gabi okay. Balik nga mo na yung titig. Pero hindi siya pwedeng tipong ano, na panay. Oo, Hindi pwede. Parang default. Magkakaso. Buti nito kahit paano malamig yung yan. Sa ano din, no? Yung sa... Yung So, sa burn lang tayo. Hi guys, magpapakat na tayo. Bibili ko tayo ng mga gamit. Ayun na, okay na ulit. BPOB ka niyang lamesa na yan. Meron. Hindi nga pwede yun. Send mo sa akin raw. Nabura ko na po. Mag-ubisa na tayo magpapa. Nililinis ko na yung loob ng tent. Ligit ko dito yung gamit. Oh. Solo camper yard. Bali, ililigpitan natin yung camping tent. Bali, inuna ko muna yung trapal or yung canopy. Yan. Tinatanggal ko lang yung tali dun sa may poste. Then, yan, tinitiklop na natin para maayos. Yan guys, tatanggal ko na yung laman sa loob. Yung ating tent. And tatanggalin na natin yung mga... Guys, tatanggalin na natin yung mga pegs para matanggal natin yung kasi nakatuon sa lupa ito. Gamit ito. May sinaya rin dyan. Sabi ko nga, Pire. Sabi ko sa ako May mga nasa container na pwede. Mga ito, may mga bagay na... Kung ko ng isang tayo. Ito, gagamitin natin yung hammer para maangat yung mga peg kasi di ba binaon natin sa lupa. Kailangan nating sungkitin para may angat. Yan, tapos tinagtag ko yung pinagpag ko yung tent para walang kalat at saka walang buhangin. Then, inalis ko na yung brace niya. Yung parang bakal. Yan. Mamaya titiklopin ko din yan. Pero, inaalis ko muna dun sa pagkakabit dun sa tela nung tent. Yan. Tapos, sinasarado ko na rin yung zipper. Then, pagpag tayo ulit. Tapos, inumpisahan ko ng magtiklop nung camping tent. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyong bakal kanina na yung brace nung tent. Yan, bali tinitiklop na lang natin. Bali, chinek ko muna yung mga gamit. Kung kumpleto yung peg, yung brace nung tent. Tapos yan yung sa taas na parang canopy para dun sa airflow nung tent. Yan, pinagsama-sama ko na siya. Kailangan kasi kumpleto yung gamit para wala tayong problema at iayos natin.
Dito naman, bali, tinitiklop ko yung tali kasi 'di ba, yan yung ginamit natin dun sa mitrapal o canopy. Tapos tinali ko nga dun sa poste para siya yung maging ang tawag doon. Siya yung maging ang tawag doon, maghahatak dun sa canopy para mas stretch para pag if ever nga na umulan, siya yung magiging protection ko. Bali yan, tinitiklop natin yung mga tali. Dito, bali, chinecheck ko yung mga gamit ko at inaayos ko na kasi kaya ako una ang nag-pack up o nagtanggal nag-reassemble nung tent kasi gusto ko maayos na bago ako maligo. Kasi ang hirap naman nung kaliligo mo lang tapos Ayan, bali pangalawa, nagdilikpit na rin sila Alec tsaka sila Sandra, tinatanggal na nila yung mga gamit at sinasakay na lang din nila sa mga sasakyan. Then nag-asa ko kay Alec kung kailangan niya ng tulong pero sabi daw niya ay kayang-kaya naman daw niya kaya okay lang, wala namang problema basta pag may kailangan willing naman tayong tumulong. Bali dito sila Lawrence tsaka sila Cherry nagdilikpit na din. Dahil malapit na kami mag-check out, tinutulungan ko na lang din sila kasi kapag nag-over kami dun sa 12 na check out, magbabayad din naman kami ng panibago. Kaya yan, tinutulungan ko na silang magtanggal ng mga peg. Tapos sa kanila din naman ako nakasakay, bali lahat ng mga gamit nila tinutulungan ko rin sila na magkarga na rin para mabilis kaming matapos. Para hindi nga kami mag-over dun sa time. Bali last day namin ngayon sa Bukid Pamana camping site. Bali ngayon sinusulit ko lang muna at natapos ko naman na gawin yung pagliligpit ng tent tsaka na ayos ko na rin yung ibang gamit. Bali muna ako ulit, nagpapawis na ako ulit para tuloy-tuloy bago ako maligo. Bali ginawa ko na muna tawag doon, sinasamantala ko yung yung pagkakataon habang di pa kami umaalis. Yan. Bali pinupuntahan ko ulit yung mga napuntahan ko nung unang araw na pumunta ako dito sa camping site. Yan. Pinuntahan ko yung mga activity. Tapos yan, tapos na rin ako napuntahan ko na lahat. Yan, duyan-duyan muna tayo, relax muna tayo habang pinapanood yung mga kasama natin nagliligpit ng mga gamit. Yan, bali kakatapos ko lang maligo, bali nagbabasta na ako nagre-ready na ako magbihis ng damit. Yan, bali yan, inuna ko muna yung yung magme-medyas muna, ayusin ko muna yung sapatos para mailigpit ko na rin yung sinelas ko mamaya. Pagkatapos ko magbihis, syempre, i-check ko ulit yung mga gamit ko kasi baka mamaya may makalimutan ako. Ang layo-layo pa naman ito ng lugar na to, hindi naman kami agad makakabalik. Tagaytay to, from Tagaytay to pabalik ako ng Marikina, syempre, no? Kaya do-double check ko ito ulit mamaya bago ko umalis. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na yan, inaalis ko ulit yung mga gamit tapos kasi nga double check ko talaga para walang makalimutan. At yan, malapit na tayo matapos at naka-ready na rin sa sasakyan nila. Papunta na tayo sa sasakyan. Ako unang nagbasta pero ako yung huling-huling natapos. Guys, pauwi na kami. Nalulungkot ka. Ito yung sa Pamana. Bali, ito yung nakakalungkot na part. Yung uwian na, parang bitin. Tapos na yung nature trip nyo. Uwian na ulit. Back to reality na ulit. Trabaho na ulit. Yun lang guys. Thank you for watching. God bless.